Request ni client, butterfly, tapos yan, may hagdan papuntang Heaven's Gate. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Medyo matagal-tagal tayong walang upload, sobrang naging busy lang talaga. So eto, umpisa na natin, gagawa tayo ng black and gray na butterfly, tapos merong hagdan papuntang Heaven's Gate. Base na rin yan sa request ni client. Nilinis ko muna yung part na paglalagyan ng stencil natin. Tapos, ayan, medyo may space pa natitira. Ang gusto kong mangyari kasi ni client, mapuno na yung pinaka upper arm niya. So, sabi ko sa kanya, mag-add na lang kami ng background kagaya nga nito, mga clouds. Kasi, yun yung pinakababagay dun sa design na pinapagawa niya. Bali, yung mga size na ginamit ko dito sa paggawa nitong design na to, gumamit tayo ng 5RL para sa mga lining, kagaya nitong nilinyahan ko sa butterfly. Tapos yung pinang-shade ko ng black dyan, 11RS. Yun yung pinang-shade ko dyan. Para sa akin kasi mas tamang-tama siyang ipang-shade dun sa mga detail ng butterfly. Talagang hindi tayo mahihirapan sa pag-shade gamit yung 11RS. So dito naman, kung makikita nyo, pinakita ko na 5 volts lang yung ginamit kong voltahe dito sa hagod na to. Tapos ang gamit ko na needle dyan, 5RL po. Pointillism yung gagawin kong shading dito sa pinaka-loob na pakpak ng butterfly. Black and gray siya, so pwedeng shader din gamitin nyo, pwedeng magnum o round magnum. Pwede rin naman yung ganto. Kumbaga, iniba ko lang yung style ng pag-shade dun sa pakpak ng butterfly kasi kadalasan puro shading na gamit magnum, ganun. Para may iba naman. Kumbaga, nag-explore tayo ng ibang mga technique kung mas babagay ba or hindi. Yun, okay naman yung kinalabasan ng shading natin sa butterfly. Medyo nadagdagan na naman yung kaalaman natin na pwede pala yung ganon. Ihalo siya sa black and gray na mga design, yung pointillism at saka yung normal na shading gamit yung shader. Sa susunod na gagawa tayo ng ibang klaseng design, pwede nating i-apply din yung pointillism at saka yung normal na shading nang magkasabay sa isang design. So dito gamit ko na dito, medyo malapad na yung needle natin. 23 magnum yung gamit ko rito ng size ng needle. Kasi yung sinag ng parang liwanag, di ko masabi kung araw kasi wala nang araw nakalagay. Siguro sasabihin na lang natin na liwanag. Bali mas swak yung size nung lapad nung 23 magnum, or kung mas malapad na size ng needle, pwede rin po natin gamitin yun. Basta alalay lang po sa pag-shade, baka masyadong kumapal o mas masyadong malapad. So titignan din natin kung babagay pa ba or hindi. Tapos yung ibang part, 15 magnum na po yung gamit ko dyan, yung pinakasinag sa bandang itaas, kasi parang mas malapad kasi yung sinag na nasa ilalim kaysa dun sa pinagmumulan ng liwanag. Basta kapag mag-shading kayo, gagamit kayo ng mga size ng needle na alam nyo na makakakilos kayo ng komportable, yung hindi kayo mahihirapan sa pag-shade. Pag-aralan natin maigi kung magagawa ba natin to sa ganitong size, para bago tayo mag-start, bago tayo mag-open ng mga needle, sigurado na tayo na yung mga size na yon ang gagamitin natin para mas mapadali at mas mapaganda natin yung trabaho natin. So ito, nag-highlight na tayo. Gamit natin dyan 5RL, yung mga iniwan nating space dun sa pakpak ng butterfly. Yun yung mga pinutian natin. Tapos yung mga parang reflection din dun sa butterfly, yun yung mga pinutian natin. So ganun lang kasimple yung ginawa natin. Binuo lang natin yung natitirang space dito sa taas sa inner arm para mabuo yung pinaka upper arm niya, wrap around. Base na rin sa request ni client. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong gustong talakayin, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan po nating magawa ng video yan. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw. Peace out!